Yes, hello mga master. Good morning na naman po sa ating lahat. Bali ngayong araw na to ay magkakandak kami ng testing using Power Quality Analyzer or tinatawag natin in shortcut na PQA. So, kaya ikaw dyan na hindi pa nakafollow, nga naman nagkaroon. Para saan nga ba or bakit tayo gumagamit ng Power Quality Analyzer? So, ito pa yung ginagamit natin para sukatin or i-monitor natin yung mga dumadaloy na kuryente sa ating electrical system. So, ito din yung nagsisilbi kung sa tao pa ay ito yung health check-up, no? Para matiyak or masigurado natin na ligtas or stable pa yung dumadaloy na kuryente sa ating mga kable or sa mga machines. Nakakatulong din ito para mamonitor yung mga nasasayang na kuryente. Kadalasan sa pagtetest nito para makuha mo talaga ang kumpleto na data is iniiwan ito dito na nakakabit sa loob ng 7 araw or 1 week. Nakakatulong din ito para mamonitor yung mga biglaang pagbaba ng mga voltahe, no? Lalong-lalo na dito sa planta, no? Dito sa crushing plant dahil marami ditong mga ginagamit na machine at yung mga machine na yan ay may mga motor, yung tinatawag natin na mga induction motor. So nagkakaroon talaga dito ng biglaan ng pagbaba ng mga voltahe, no? Kaya yan, monitor yan ni PQA, no? Kaya tayo nagkakandak ng ganitong klaseng testing, no? Para pag mayroong problema sa ating system is masolusyonan kaagad. At yun lang ang alam ko, no, based sa aking mga experience or sa ating nagre-research po ako, no, para matuto din ako sa mga ganyang instrumentation. So para sa mga kamaster natin dyan na mga experts sa ganitong instrumentation, pwede bang pakishare po ng inyong mga natutunan para malaman din ng ating mga followers at saka mga viewers. So yun lang mga kamaster at maraming salamat sa panonood at sa pagtapos ng ating video. Ingat po tayo palagi and God bless. Kumbati, master!